In the book of John 17 verse 3, Christ was known as, sabi diyan, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Si Hesukristo ay ang ating Diyos na isinugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. But when you look at, you could probably add this in your note, God's introduction in the book of John, chapter 1, verse 1 to 4. Dito, makikilala kung saan nanggaling ang Diyos. John 1, 1 to 4. You could also add John 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ano pa? Matthew 11 verse 27, dito isinasaad na ang Diyos ay ipinahayag sa atin. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya dito, mga kapatid, ang ating pagkakilala sa Panginoon ay kakanyahan na binigay sa atin ng Ama. Ang Diyos ang siyang nagpahayag sa atin. Ang Diyos Ama, upang makilala natin kung sino ang anak. At kung makilala mo ang anak, makikilala mo ang Diyos Ama. Kaya dito mahalaga, mga kapatid, ang pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran, na ating kilalanin kung sino si Hesukristo. At sa ang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos na si Hesukristo ay mahalaga na siya, alam natin ang kanyang kinatatayuan. Siya'y anak ng Diyos. John 3:16. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Ano pa? Matthew 16:16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mahalaga, alam natin sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. As a matter of fact, we are the Church of Christ. No? Hindi lamang tayo iglesia ng Diyos. Alam natin kung sino ang nagtayo ng iglesia. Ito ay iglesia ni Kristo. Kaya dito makikita, John 20 verse 28 signifies ang kadyosan ng ating Panginoon. Ano siya ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ano siya? Siya ay Diyos Anak. Siya ay Diyos. Bago pa ang pasimula. At si Jesus ay may parehong kalikasan katulad ng kaniyang Ama sa langit. John 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Yan. Colossus chapter 1 verse 15. At siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So ang Diyos Ama ay hindi nakikita. Ngunit ang Diyos Anak ay nakikita.
Okay? Naintindihan nyo? John chapter 1 verse 18. Sama nyo na dyan. Walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, we now understand the difference between God the Father and God the Son. Hebrews chapter 1 verse 3. Palibhasa siya'y sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So, dito, si Kristo, mga kapatid, ay nakilalang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Larawan ng Diyos Ama. So, parehong-pareho sila. I think that's in Philippians chapter 2, verse 4, that you must have the, verse 5, na magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, continue, verse 6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So dito, muli sinasabi, you could also add that verse, Filipos 2 verse 7, na ang kanyang pagkatao ay pantay sa Diyos. Remember that we're talking about two gods here. God the Father and God the Son. Pantay sila. They are equal. No? And ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging anak ay pantay sa Diyos. No? John chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Dito sinasabi na ang Diyos Anak ay ang isinugo sa atin. No? Siya ang nagkatawang tao. Kaya ang ating Panginoon ay hindi tao lamang. Gaya ng pagkakilala ng maraming Kristiyano na ang Diyos ay tao lamang, na ang kanyang panimula ay kay Maria. No? This is the doctrine of Docetism, that God was only a man. But no. That God was a God during a man. Na siya ay Diyos nung siya ay naging tao. Kaya, parang nababaliwala ang kanyang pagkatao dahil siya ay Diyos na hindi nasasaktan. That's Docetism. So, nevertheless, there are people who believe that God was just a man. Tao lamang siya, na hindi talaga siya Diyos at ginawa nilikhang maging Diyos. Kaya tao lamang. Pero dito, ang sinasaad ng Biblia, siya ay nagkatawang tao. Sa makatwid, siya ay Diyos muna bago maging tao.